Bigyan mo ako ng 15 minuto at tuluyang wawasakin ko ang procrastination mo. Pinapanood mo ang video na ito ngayon dahil may isang bagay sa likod ng isip mo na patuloy kang kinakain. Isang gawain na alam mong matagal mo nang dapat gawin. Pero sa tuwing naiisip mo ito, parang otomatikong may boses sa loob mo na nagsasabing, "Mamaya na, hindi pa ngayon. Mas may importante akong gagawin." At bago mo pa mapansin, may ginagawa ka ng iba. Kung ibibigay mo sa akin ang buong oras ng video na ito, kahit 15 minuto lang, ipapakita ko sa iyo kung paano tuluyang sirain ang procrastination sa ugat nito. Hindi ito simpleng teknik na susubukan mo tapos kakalimutan. Ang pag-uusapan natin ay kung paano i-reset ang mismong nervous system mo. Isang pagbabagong lalabas ka rito na iba na ang pagtingin mo sa mahihirap na gawain sa buhay mo. Alam ko ang pakiramdam na iniisip mong ikaw ay tamad, mahina o kulang sa disiplina. Pero maghanda ka dahil may isang katotohanan na babasag sa paniniwalang iyan. Ang procrastination ay walang kinalaman sa willpower. Hindi ito tungkol sa pagiging tamad. Isa itong uri ng takot na nagtatago sa anyo ng lohika. Isang takot na unti-unting sinasabotahe ang buhay mo habang iniisip mong ikaw ang problema. Para maintindihan mo ito, kailangan mong maintindihan kung ano ang nangyayari sa loob ng utak mo. May maliit na bahagi roon na tinatawag na amygdala. Maliit lang ito, pero kontrolado nito halos lahat ng desisyon mo kapag may kahirapan o uncertainty. Ang amygdala ay na-program sa loob ng milyon-milyong taon para sa isang layunin lang, tukuyin ang panganib at panatilihin kang buhay. Pero narito ang problema. Hindi marunong mag-isip ang amygdala. Hindi nito kayang ihiwalay ang gutom na leon sa sinaunang panahon at ang presentasyon na kailangan mong iharap sa opisina. Para sa kanya, pareho lang iyon, parehong banta. Kapag iniisip mo ang project na late na, ang task na pwede kang husgahan o ang usapang pwedeng magdala ng conflict, nag-a-activate ang alarm sa utak mo. Isang primal na signal, panganib, tumakas ka. At dito nagiging traidor ang isang bahagi ng isip mo. Ang prefrontal cortex, ang logical at rasyonal na bahagi, sa halip na kontrahin ang takot, sumusunod dito. Gumagawa ito ng napakakapani-paniwalang dahilan. Hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan ko pang maghanda. Mas magiging maayos ito bukas. Ang mga rason na ito ay hindi tunay na lohika. Isa lang silang paliwanag para sa desisyong matagal nang ginawa ng utak mo, umiwas. Ito ang unang bagay na kailangan mong maintindihan. Ang procrastination ay isang maling na-calibrate na defense mechanism. Hindi ka sinisira ng utak mo. Sinusubukan lang nitong protektahan mula sa posibilidad ng pagkabigo, kahihiyan at discomfort. Kung hindi mo babaguhin ang sistemang ito, paulit-ulit kang tatakbo kahit walang tunay na panganib. At sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo kung paano gumagana ang chemical sa utak mo na siyang dahilan kung bakit mas madaling mag-scroll ng oras-oras kaysa mag-focus ng 30 minuto. Para sirain ang procrastination, kailangan mong maintindihan ang neurobiology sa likod nito. At ang ibig sabihin niyan, kailangan nating pag-usapan ang dopamine sa paraang halos walang nagtuturo. Karamihan ng tao iniisip na ang dopamine ay pleasure chemical. Mali yun. Hindi tungkol sa sarap ang dopamine. Ito ay tungkol sa drive. Ito ang neurological fuel na nagtutulak sa iyo para magpatuloy kahit pagod ka, kahit bored ka, kahit gusto mo nang tumigil. May dalawang magkaibang dopamine system na gumagana sa utak mo at kapag naintindihan mo ang pagkakaiba nila, doon mo mauunawaan kung bakit kaya mong manood ng serye ng 8 oras diretsyo pero hindi makapag-focus ng 30 minuto sa pag-aaral o trabaho. Ang una ay tinatawag na phasic dopamine. Ito ang biglaang pagsabog ng dopamine na nagdudulot ng impulsive behavior. Ito ang pakiramdam kapag nag-click ka ng random na video kahit alam mong may deadline ka.
Ito ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy kang nag-i-scroll sa social media. Ito ang nagtutulak sa iyo na sirain ang diet mo, uminom, gumastos at maghanap ng instant distraction. Mabilis ito, malakas at nakaka-addict. Ang ikalawa ay tonic dopamine. Ito ang steady, tuloy-tuloy na daloy ng dopamine na nagbibigay sa iyo ng kakayahang manatiling nakatuon sa isang gawain mula simula hanggang matapos. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong kayang magbasa ng makapal na libro, umpo ng matagal at tapusin ang isang mahirap na proyekto kahit walang instant reward. Narito ang problema ng karamihan sa mga nagpro-procrastinate. Kinukuha ng basic dopamine ang enerhiya ng tonic dopamine. Para itong host na nagbibigay ng motibasyon para sa mahahalagang gawain mo, pero paulit-ulit na pinapatay dahil ginagamit sa mas mabilis, mas madaling aliw. Kaya kahit gusto mong mag-focus, parang wala nang natitirang lakas ang utak mo para sa seryosong trabaho. Ayon sa mga neuroscientists na nag-aaral ng neuroplasticity, ang modernong mundo ay sadyang dinisenyo para i-hijack ang reward system ng utak mo. Social media, games, short videos, notifications, lahat iyan ay naka-optimize para magbigay ng basic dopamine spikes. At narito ang delikadong bahagi. Sa tuwing sumusunod ka sa urge na iyon, literal mong nire-reprogram ang utak mo para mas piliin ang instant gratification kaysa sa focused, meaningful work. Hindi ka nawawalan ng disiplina. Sinanay ka lang sa maling direksyon. Kaya kapag sinasabi mong wala akong gana, ang totoo ay wala ka ng tonic dopamine. Naubos ito sa kakasunod sa maliliit na distraction. At hanggat hindi mo binabago ang sistemang ito, kahit anong motivational quote o productivity hack ay babagsak lang. At dito papasok ang susunod na hakbang. Dahil bago mo pa kontrolin ang dopamine mo, kailangan mo munang harapin ang ugat na takot na nagtutulak sa procrastination. Ngayon gusto kong huminto ka sandali at isipin ang mismong gawaing iniiwasan mo. Huwag mo nang paligoy-liguin. Alam mo na kung ano iyon. Tanungin mo ang sarili mo ng tapat. Ano ba talaga ang kinatatakutan mo? Takot ka bang hindi ka sapat? Takot ka bang matuklasang hindi ka kasing talino ng akala mo? Takot ka bang magsimula at hindi matapos? O takot ka bang husgahan ng iba kapag nakita ang resulta? Pangalanan mo ang takot na iyon. Isulat mo, hindi sa phone, sa papel. Kapag nagsusulat ka gamit ang kamay, ina-activate mo ang motor cortex na direktang konektado sa limbic system. Ibig sabihin, inilalabas mo ang takot mula sa abstract na mundo ng emosyon at ginagawa mo itong konkretong bagay na kaya mong harapin. Ang takot na walang pangalan ay parang aninong malaki at nakakatakot. Pero kapag pinangalanan mo ito, lumiit ang kapangyarihan nito. Ngayon ituturo ko sa iyo ang isang bagay na contra-intuitive. Paano matakot sa tamang bagay? Karamihan ng tao takot sa pagkilos. Ikaw, matututo kang matakot sa hindi pagkilos. Isara mo ang mata mo at i-visualize ito. 6 na buwan mula ngayon, wala ka pa ring ginawa tungkol sa problemang iniiwasan mo ngayon. Ano ang nararamdaman mo? Anong oportunidad ang nawala? Anong bersyon ng sarili mo ang hinayaan mong mamatay? Ngayon i-fast forward mo pa. 3 taon. Parehong takot, parehong procrastination, parehong palusot. Kamusta ang buhay mo? Ang exercise na ito ay hindi para pahirapan ka, kundi para baguhin ang paraan ng pagdedesisyon ng utak mo. Ang pinakamalaking panganib ay hindi ang subukan at mabigo. Ang tunay na panganib ay ang hindi kailanman sumubok at habang buhay na magtanong ng paano kung. Kapag mas masakit na sa iyo ang konsepto ng hindi pagkilos kaysa sa discomfort ng pagsisimula, may malaking shift na mangyayari. Ang procrastination ay magiging mas masakit kaysa sa action. Ngayon pag-usapan natin ang environment. Hindi ka mas malakas sa paligid mo. Kung ang mesa mo puno ng distractions, kung magulo ang kwarto mo, kung bawat minuto may vibration ng phone mo,
Talo ka na bago ka pa magsimula. Kadalasan, ang procrastination ay refleksyon lang ng environment na inilagay mo ang sarili mo. Gusto mong baguhin ang ugali mo? Baguhin mo ang eksena. Gumawa ka ng espasyo para sa aksyon. Malinis, minimalist, walang sobra. Kung kailangan mong magsulat, iwan mong bukas ang notebook o document. Kung kailangan mong mag-aral, ilabas na ang libro. Bawasan ang friction sa gusto mong gawin at dagdagan ng friction sa gusto mong iwasan. Ilayo ang phone, mag-install ng blockers, itago ang shortcuts. Ang utak mo palaging pipili ng landas na pinakamadali. Ngayon isang mahalagang katotohanan, ang procrastination ay hindi laging katamaran. Madalas, ito ay kalituhan. Hindi ka nagsisimula dahil hindi mo alam kung paano magsimula. Ang task ay parang halimaw na walang hugis. Ang solusyon ay clarity. Basagin mo ang gawain sa sobrang liit na hakbang na halos katawa-katawa. Hindi sumulat ng libro, kundi buksan ng document at ilagay ang title. Hindi linisin ang bahay, kundi tupiin ang 3 damit. Kapag nagsimula ka kahit maliit, ina-activate mo ang Zeigarnik effect. Ayaw ng utak ng hindi tapos na gawain. Kapag may nasimulan ka, may internal tension na magtutulak sa iyo para ipagpatuloy hanggang matapos. At huwag mong kalilimutan ng energy. Mapapansin mo na mas nagpo-procrastinate ka kapag pagod ka. Hindi ito coincidence. Ang utak ay kumukonsumo ng malaking porsyento ng energy ng katawan. Kapag mababa ang energy, natural nitong hahanapin ng mas madaling gawain. Kaya ang energy ay hindi luho. Isa itong estratehiya. Matulog ng maayos. Walang teknik ang kayang bumawi sa puyat. Gumalaw. Ang pag-eeksersisyo ay nagpapalinaw ng isip. Kumain ng maayos. Huwag umasa sa sugar at caffeine spikes. Galangin ang sarili mong rhythm. Alamin kung kailan ka pinaka-productive at doon ilagay ang pinakamahirap na gawain. Kung hindi mo inamanage ang energy mo, kahit ilang productivity system pa ang matutunan mo, laging mananalo ang pagod na katawan laban sa isip. Ngayon, may isang huling piraso na kailangang ilagay sa sistema. Dahil kahit maunawaan mo ang takot, dopamine, environment at energy, may isang bagay na kayang sirain ng lahat ng ito kapag hindi mo ito nakita. Ang kawalan ng tunay na commitment. Ang procrastination ay lumalakas kapag walang malinaw na pangako. Sinasabi mo sa sarili mo, gagawin ko rin yan balang araw. Pero ang balang araw ay hindi kailanman ngayon. Kaya kailangan mong gumawa ng kontrata sa sarili mo. Hindi ito kailangang dramatic, simple lang, pero totoo. Isulat mo ang gagawin mo sa isang papel. Lagdaan mo, ilagay mo sa lugar na palagi mong makikita. O mas matindi, sabihin mo sa ibang tao. Kapag may nakakaalam, may bigat na ang salita mo. Kapag may commitment, nagbabago ang identity. Hindi ka na taong gustong gawin, nagiging taong kailangang tuparin. At kapag nagsimula kang tuparin ng salita mo, unti-unti nagbabago ang tingin mo sa sarili mo. Mula sa taong laging nagpapaliban, nagiging taong naghahatid ng resulta. Ngayon, kailangan nating harapin ang isang tahimik pero napakalakas na kalaban, ang perfectionism. Maraming tao ang akala nila productive sila dahil perfectionist sila. Pero ang totoo, ang perfectionism ay isa lang mas sopistikadong anyo ng procrastination. Nagpapanggap itong lohika. Hindi pa ako magsisimula dahil may meeting ako mamaya. Kailangan ko munang ma-inspire. Hindi pa perpekto ang environment. Lahat ng iyon ay bitag. Walang perpektong oras. May desisyon lang na magsimula. Kaya gamitin mo ang tinatawag na imperfect minutes rule. Mag-commit ka sa 2 minuto ng pangit na trabaho. Walang pressure. Walang expectation, basta simulan mo. Bakit ito gumagana?
Dahil ang pinakamalaking hadlang ay hindi ang paggawa ng maayos. Ang hadlang ay ang pagsisimula. Kapag nasira ang inersya, mas madali nang magpatuloy at hindi na magagamit ng utak mo ang perfectionism laban sa iyo dahil tinanggap mo na agad na hindi ito magiging perpekto. Ngayon, balik tayo sa mas malalim na antas. Sa huli, ang pagwasak sa procrastination ay hindi tungkol sa hacks o tricks. Ito ay tungkol sa identity. Sino ang pinipili mong maging araw-araw? Ang isang mandirigma ay hindi naghihintay ng motivation. Kumikilos siya dahil ang pagkilos ang kanyang likas na anyo. Si Miyamoto Musashi ay hindi naghihintay ng tamang pakiramdam. Hindi siya umaasa sa gana. Kumikilos siya dahil iyon ang kanyang pagkatao. At hindi mo kailangang maging samurai para matutunan ito. Kailangan mo lang yakapin ang araw-araw na laban mo. Sa tuwing kumikilos ka kahit may takot, kahit may pagdududa, kahit gusto mong magpaliban, pinapalakas mo ang mandirigmang nasa loob mo. Unti-unti, ang procrastination ay titigil na maging ugali. Magiging alaala na lang ito, isang dating bersyon ng sarili mo na hindi mo na kailangang balikan. Kung umabot ka hanggang dito sa video na ito, nagpapasalamat ako sa oras mo. Ibig sabihin nito, may bahagi sa iyo na handang magbago. At inaanyayahan kita ring panoorin ang susunod na video na lumalabas sa screen ngayon. Marami ka pang matututunan doon. Manatili present. Lumakad ng may dangal. Sundan ang landas.